Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Yari na ang programa na nagadala sa inyo sa mga impormasyon sa sektor sa agrikultura. Dinadulong sa Department of Agriculture, Western Visayas. Kadalagan sa agrikultura. Maayong aga sa aton tanan ng mga tagpalamati, sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folks, sa tanan nga katapo sa Department of Agriculture Western Visayas, sa pagpanguna sa aton Regional Executive Director, Dr. Dennis Arpia, kagab aton duha ka-aktibo ng Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Zordina Cuello, and for Operation and Extension ng aton ng OIC, RTD si Ma'am Maria Teresa Solis, and the rest of the Division Chiefs of DA Western Visayas, sa aton ng mga municipal agriculturists, sa aton ng mga city agriculturists, and even the city, ang aton ng provincial agriculturists, kada sa tanan nga nagabukos sa sektor sa agrikultura. Maayong aga sa aton ng tanan. Panibago na naman yung episode ang mag-aere sa aton ng mga tagpalamati, sa aton ng mga listeners. Tuto kita sa mga adlaw, isa na naman ka-istorya ang aton nga pagatukibuon, diskubriwan naton ang pila ka mga activities, pila ka mga programs nga idudulong sa aton sa National Meat Inspection Service Regional Field Office 6, kaga makaupod na natin subong OIC Technical Director, Regional Technical Director Dr. April Chavez. Agud nga pag-istorya naton ang nagahilapit na nga Meat Safety Consciousness Week 2025. Aton hibalawon ang pila ka mga activities, pila ka mga programs, at the same time ang mga challenges man. We all know nga madamo na kita sa mga meat producers diri sa aton sa Western Visayas. Gani importante gid nga topiko agud nga mahibaluan sa aton mga stakeholders kung ano ang ginadihon sa NMIS may kaangtanan sa Meat Safety Consciousness Week 2025. So bumaga paupo natin live diri sa DA Broadcast Studio sa liwat OIC RTD sa NMIS 6 si Dr. April Chavez. Doc, pagbati po sa ating mga tagapakinig. Maayong maaga. Ganang umaga po sa lahat ng manunood. And in regards with the celebration of the Meat Safety Consciousness Week 2025, Doc, can you please share sa ating mga listeners yung main objectives ng itong celebration at bakit ito importante for both consumers and stakeholders sa industriya naman po ng meat? For this October 13 to 17, NMIS will be celebrating its 53rd founding anniversary as well as the 32nd Meat Safety Consciousness Week. So ang theme po namin ngayon is Katiligtas at Sapat, tungkulin natin lahat tungo sa masaganang bagong Pilipinas. So ang layunin po nito ay maipakita at maipahayag muli sa ating mga kapwa Pilipino ang mission ng NMIS na patuloy na iangat, paunlarin at palakasin ang sektor ng meat sa pamamagitan ng NMIS will be celebrating its 53rd founding anniversary as well as the 32nd State Consciousness Week on October 13 to 17. And for this year's theme po is Ligtas at Sapat, tungkulin natin lahat
tungo sa masaganang bagong Pilipinas. So ang layunin po nito ay maipakita at maipahayag sa ating mga stakeholders ang misyon ng NMIS na patuloy na palakasin ang meat sector, lalong-lalo na po sa value chain mula sa katayan hanggang po sa mga consumers. So with the modernized meat inspections services that ensure adequate supply of safe and wholesome meat for our Filipino consumers. And in regards po yung mga challenges, ano naman po yung mga karaniwang mga challenges na kinakaharap ng DA, NMIS when it comes sa pagpasiguro na ang mga karne dito sa Western Visayas ay ligtas, and paano po ang ating agency ina-address yung mga ditong concern para protektahan yung public health. So kasalukuyan po, we are working with LG, our local government unit as partner implementing agency, na mas mapadami pa po yung mga licensed meat establishment natin na mas compliant sa national standards. So sa ngayon po kasi we only have two. For example, sa Catayan, dalawa lang po yung license natin o facilities sa ngayon na located sa Aklan, so sa province of Aklan. So yun po yung pinagtutulungan natin with other LGUs na mas madami pa po, madagdagan pa yung mga slaughterhouse facilities para mas makapag-produce pa tayo ng mas malinis na karne sa Catayan po ngayon. And can you walk us through po, Doc, yung role ng National Meat Inspection Service sa pag-maintain naman po ng food safety from slaughterhouses up until maibenta po ito sa ating mga local markets? Ang National Meat Inspection Service as a National Meat Controlling Authority po, one of its responsibility is to license yung ating mga meat establishment na dinatawag. So, ina-aprobahan natin yung kanilang compliance, lalo na sa meat safety and quality program po, with reference sa ating existing guidelines. So we classify it, for example, yung mga katayan as A, yung approval natin ng license is A. Ang distribution po nito is within their municipality. And then we also license or classify the meat establishment as double A naman po. For example, yung isang katayan, pag double A siya, it can distribute hindi lang po sa kanilang municipalidad, kundi po sa other na mga munisipyo and even all over the country. So Luzon, Visayas, and Mindanao. So yung next classification na ibinibigay na approval ng NMIS is AAA, kung saan yung facility po na yun ay can export yung kanilang mga pinakatay, yung kanilang mga pinupulis sa kanilang facility can be exported to other country. Also, NMIS, yung ating mga meat inspection officer na na-assign sa mga katayan po na ito na license, they conduct thorough inspection, checking of animals kung fit sila for human consumption. So, we have inspection na tinatawag na anti-mortem inspection, pag buhay pa yung hayop, bago sila katayin. Pagkarne na naman po at yung kanilang mga lamang loob, yung mga visceral organs na tinatawag natin na opals, ang tinatawag naman namin po doon na inspection is post-mortem inspection para masiguro po na ligtas at kainan yung karne na pinatay po doon sa pasilidad po nila. Aside from this inspection, we also check and make sure through again with our meat inspection officer na naka-assign po doon sa pasilidad po na yun, na siniguro malinis, nakakomply nila yung mandatory requirement natin ng good manufacturing practices. So, ibig sabihin hygienically, hindi lang sila safe, hindi lang sila walang sakit, but pinodose or tinatay sila sa malinis po na paraan. Also, pagdating naman po sa palengke, sinisiguro po natin with nakikipagtulungan po with our mga local government units. So, nagkakaroon tayo ng enforcement activity. So, chine-check natin na sinisiguro ng mga titinda na hygienically din po malinis na naka-display at malinis silang sinisort at tinitinda yung kanilang mga karne. And with the transport, sinisiguro pa din po natin na during transport, malinis din po yung mga karne po niyon because we also register mga meat transport vehicle. So, sinisiguro natin yung mga paglalagyan ng mga kinatay na
and compliant pa rin po siya doon sa hygienic na pagta-transport po ng mga karne. There you have it sa ating mga listeners, the comprehensive discussion sa role ng National Meat Inspection Service sa pag-maintain ng food safety from the slaughterhouses up until maibenta po ang ating mga karne sa lokal na mga merkado. And bilang consumer budok, ano po yung mga practical tips o guidelines ang dapat nating tandaan when it comes to buying, sa pag-handle, and sa pag-prepare ng ating karne na masiguro na ito ay ligtas para sa ating mga pamilya? Sa ating po mga mamimili, sa mga ating po mga suki, siguraduhin po natin na yung bibili po natin kami ay makikitaan po natin yung mga magtatakbo ng pagsusuli. Kasama po doon yung certification na pinibili ng mga meat inspection officer na naka-assign po doon sa Katayan, yung tinatawag po natin meat inspection certificate. So yun po yung palatandaan o yung dokumento na pwede nilang tingnan. So also, they have to check na siguro din po nila na yung karne is maganda po yung itsura. So usually yung ating mga pork meat, ang color po niyan is grayish pink. So at yung balat niya ay malinis. So any discoloration po beyond that can cause, can serve as na mayroon pong sakit or hindi po malinis ang ayos po yung karne na kanilang bibilhin. Also, doon sa kanilang suki, siguraduhin nila na yung tinitinhan po nila ay kasi minsan pipilitin po or pinatay nila ang kabili ng mas mura. Baka po kasi yung mas mura na yon ay nanggaling sa hindi nito mong Katayan. O kaya, ang mas masakla pa po doon, ito ay paring double-dead. So, kaya mas mababa na po yung pagbenta po nila. And also, kung mga sa grocery store naman po, kung mga frozen yung kanilang mga bibilhin, mga controlled temperature ng mga product, as much as possible, ihuli nila po yung bilhin. Para yung temperature, kung may mga pupuntahan pa sila, may mga bibilhin pa sila, masiguro na hindi tataas. Kasi possible na magkaroon ng increase doon sa temperature and eventually yung microbial possible kasi dumami din po doon sa product. And in line with the celebration po Doc ng Meat Safety Consciousness Week, ano po yung mga activities natin at mga programs na nakalinya sa ating celebration, and paano po ang ating publiko take part sa o makabenepisyo sa ating mga initiatives? On the first day po, on October 13, we will have a simultaneous opening celebration that will be facilitated po ng central office. So this will be live via Facebook na pwede po nilang mapanood. So kikita po nila doon yung mga programa at mga inisyatibo ni NMIS. And also on the regional activity naman po in the afternoon, magkakaroon kami ng recognition ng ating mga stakeholders for those who have been very compliant or nagkaroon po sila ng mga programa din na ginawa para masiguro yung meat safety sa kanilang mga respective na municipality or establishment. So on the second day, magkakaroon po kami ng motorcade. Ito sa advocacy para ipakita din po sa publiko yung ating mga programa. And on the succeeding days po, magkakaroon tayo ng mga Linas Bahay Katayan para po ma-assist, matulungan ng ating slaughterhouse facility or meat establishment kung paano po yung tamang paglilinis ng mga pasilidad. Also, we will be having a series of seminars, advocacy programs for our mga meat vendors. We have lined up programs for Iloilo sa pakikipagtulungan ng economic enterprise, as well as advocacy program naman po facilitated by the Provincial Veterinary Office. Nagsisimula na po tayo ngayon. Sa katunayan, ongoing po yung aming meat safety advocacy seminar for meat vendors naman po sa Pototan. So we have team, NMIS team, nakasama ng Provincial Veterinary Office po doon na nagsasagawa ng education information campaign. And compared to the celebration last year, 2024, Doc, ano po yung mga changes o meron po bang bago sa pag-celebrate natin yung 2025 in line with the Meat Safety Consciousness Week?
Okay. Sa ngayon pong celebration, mas pinalawak po natin yung mga advocacy program natin. Primarily yun, information education campaign. So, this time, marami pong mga local government units ang makakover po ng ating advocacy program with the help po ng Provincial Veterinary Office, lalo-lalo na po dito sa Iloilo. Okay. And finally po, Doc, lastly, ano po yung magiging mensahe natin sa ating mga konsumidor, sa ating mga producers, and sa iba pa nating mga stakeholders in line with our celebration po ng Meat Safety Consciousness Week 2025? So, sa lahat po ng ating consumers, is po na kayong sa tapat tutuloy natin lahat po sa masaganang bagong Pilipinas. Encourage po all our stakeholders na kasama po doon sa ating chain na pagtulungan po natin for our producers yung sa kanilang self-regulatory, mag-impose ng kanilang self-regulatory program primarily on meat safety and quality, as well as our consumers naman po naging matalino, matalino ng pamimili. Kasi sabi nga po natin, ito po ay obligasyon po natin lahat. And then any concerns po, issues na pwede namin address, anytime po pwede po ng tawagan ang National Meat Inspection Service, lalo na po kami dito sa NBS agencies. Okay. There you have it sa ating mga tagapakinig, ating mga ka-agree. Nakikinggan po natin ang komprehensibong diskusyon in line with the celebration of the Meat Safety Consciousness Week 2025. Kasama po natin ang OIC Regional Technical Director ng National Meat Inspection Service Region 6, si Dr. April V. Chavez. Sa lumat, si John Candelario from DA Western Visayas, sa ating mga farmers, sa ating mga fisher folks, sa ating mga meat producers, meat consumers, nga mag-buligog man sa pagsaulog sa ating Meat Safety Consciousness Week. Subong naman yung 2025, kamay pa nga maginalagon, kamay pa nga maproduktibo ang ating celebration. Don't forget to follow our official Facebook page, Department of Agriculture, Western Visayas. Maraming din na salamat kay maaga sa atin. What's up mga ka-agri natin online? Panibago na naman ng episodes ang aton Agri-Reels Rice Pest and Diseases Series ang aton masaksihan sa bunga adlaw. Dala ang impormasyon kag timely trivia para sa aton mga mangunguma. Kaupod si Sir Ian Mark Chocon, Science Research Specialist sa Department of Agriculture Regional Crop Protection Center. So ayan, mayong adlaw. So far, sir, kamusta ang aton adlaw? Okay, good sir dyan, no? Mayong adlaw. Sa inyo ko sa tanan natin yung mga ka-agree, no? Mga followers, ka-viewers natin. Sa tanan yung mga farmers yung nagatanaw sa atin niya, Agri-Reels. So sa una natin yung pamangkot, sir, no? Nahanungod din sa virus o kung pamalatian nga turo na masani nagdugin sa aton nga palayan. Ano ang background sang sini nga balatian, sir, kag ano ang mga factors sang tungro? Ang rice fungal virus is a systemic disease ang rice. Nga ang nadalaptas niya ang ginatawag na ito niya green leaf hopper. Ang sintomas nga makita natin sa talamnan, una nagayelo ang ating nga palay. Nag-stunted ang growth o kung wala nagataas, sabi nagadutay ang DP. Sa pa sa mga sintomas ini, ang pagka-partly filled sa ating grapes o kung wala unod ang ating bunga sang humay, no? So, yeah. Sir, kung ang atin nga mga mangunguma makakita sa kaangay nga sintomas sa una nga palayan, ano nila yun ang mga interventions nila agud nga malikawan o kung mahagan-hagan ang makahalalit nga epekto sini? Kay ginumbay natin yung rice fungal disease is a systemic disease, no? It means nga once nga infected na ang rice, na-infect ang bilog ng alaw, hindi na ini-macure. Isa sa pinakauna natin yung gina-recommend sa ating mga farmers nga dapat binuto man nila ang mga infected, no? Part nga sang tunggulo sang humay. And then, gina-recommendar natin nga dapat magamit ang ating mga farmers ang resistant na variety against sa tunggulo kag sa green leaf hoppers
Importante man yung mga farmers natin mag-practice gid sa ginatawag na synchronous planting o tulungan sa pagtanom para malikawan no, nga magsigi continuous ang reduction population sa green leaf hoppers. Importante man no, nga ang mga natapos na natin ani nga palay kung dahil naraduhon kay para hindi sila maging source no, sa influence sang virus kag importante man yung ating mga farmers mamanis gid no kung makontrol ang green leaf hopper para hindi na nila malapta ang rice tuber virus. Nabatian mga ka-agree nga hambal ni Sir Ayan, kinanglan nga magamit ang aton nga mga umasang resistant nga variety sa aton nga mga palay, agud nga malikawan ang pagduging sa tuber virus. Kag kinanglan man i-practice ang synchronous planting. Sa aton last question, Sir, kag tanawagan na lang sa aton nga mga mangunguma o kung ang aton nga panugyan sa ilagod nga malikawan ang kaangay nga pamalatian sa palayan. Importante gid no nga atong mga farmers mag-practice gid sa regular monitoring no para ma-monitor naton ang sitwasyon sa atong talamnan kag as early as possible ma-detect naton ang infestation sa green leaf hopper madala naton ang ilang population kag makita mo naton kung may mga infection na sa tuber virus. Kung may mga yun nga atong talamnan kag hindi kita makasigurado nga ining cause ng rice tuber virus hindi naton madala ang atong sample sa atong regional crop protection center no kung makita nga diagnostic tool no para ma-determine no kung ang nag-cause yung rice tuber virus no. Kag mag-report kita sa atong mga local agricultural office kag mga local farmer technician para sa nagakaigo no nga mga rekomendasyon kag dugang ang local assistance. Madam, magding salamat Sir Ayan sa aton agri-news for our episode sa Subong Adlaw. Nagdamo pa kita sa mga bit-bit na mga impormasyon gikan sa Department of Agriculture Western Visayas sa pagpasangkad sang ihibalo sang aton nga mga mangunguma na hadungod sa pagtatap sang aton nga mga talamnan kaangay sa paglikaw sang mga pamanatian. Tutok lang sa aton official Facebook page because we will bring you some more. Ag reminder sa aton tanan, pasamyugon ang aton ihibalo sa agrikultura agud produkto mangin matuloslanon sa lamesa may kanon kag malikawan ang gutom. Don't forget to hit like and follow our official Facebook page, Department of Agriculture Western Visayas, Agri-Reels.
Sa wet and dry season. Ang bastante nga supply sa pagkaon, tubig, maayo nga palanaguan, amo ang rason kung dasig bundam ang mga ilaga. Ano ba nila mga ka-agri? So sa rain-fed at elevated areas, nag-aatake ang mga ilaga. So sir, ano ba lang ang pwede nga kahalitan na madalas ang ilaga at ano ang mga simptomas na dapat timaan na ang kahalitan na hanuod sa presensya ng ilaga? Ang mga simptomas na makita sa talamnan, amo ang nagkalaukod, nagkalagabot ng mga tanom para sa sabudan. Mga irregular nga inupdan, ang inupdan naman, 45 degree nga anggulo. Mayara man sa mga buho, sa kanal, sa talamnan, kag sa kahon, kag mayara man sa mga footprint o mga inagyan sa ilaga. So sir, ano mga tikang o pinaksyon na pwede mahimo sa ating mga nguma agad malikawan ang mga peste nga ilaga? Para malikawan ang peste nga ilaga, dapat gid nga mag-practice ng sanitation, ang pagpanilo sa palibot, sa kanal, kag sa bilog nga talamnan. Pwede man kita mag-practice ng synchronous planting o ang bulungan na pagtanong, diba kasi mana dapat nakatanim na ang kanan. So sir, paano naman kung may presensya sa ilaga sa atong talamnan? Ano ang pwede naton himuon? Kung ara na gid man ang mga ilaga sa talamnan, pwede gid naton mag-flooding, no? Ang pagtataas ang level sa tubig, agad malikawan ang paghilagaw, pagpanginahon sa mga ilaga sa talamnan. Pwede man kita kabutang sa mga trap, sa masani inagyan sa mga ilaga, pwede gid sila kagamit man sa mga recommended na mga hilo para sa ilaga. Okay, so sir, sa bayan sa Department of Agriculture, ano nga mga tikang o aksyon ang ginapanugyan mo nga dapat nila himuon agad malikawan kung matapna ang peste nga ilaga? Ang Department of Agriculture gakandak sa nagkalain-lain ng mga information dissemination para sa ilaga kag sa ibang pang mga peste sa talamnan. Mayara kita nga mga training para sa atong mga mangunguma, mayara man kita mga seminar, may mga pest advisory kita nga ginhatag naton sa atong mga Provincial Agriculture Office, kag ara man sa atong official Facebook page, kag may ara man sa radyo. Dapat ang amon gid nga gina-encourage ang aton mga local government units na magkandak sang community-based rat management campaign. Kung sa diin ang isa ka barangay na ululupod para magtapna sa ilaga. Kaya mo nga tiyempo, nubo pa ang population sa ilaga, limited pa ang ilang supply sa pagkaon ng tubig, kaghapos lang sila imanihar. Mga ka-agri, damo naman kita may nabalaan tungkol sa peste nga ilaga tungod sa bulid ni Sir Michael Magan. Kag sa aton nga mga manunuma, kung pampi sa ilaga ang ilang problema, dapat gid maunahan naton sila nga hindi makapanghalit sa aton nga talamnan. Kay dapat naton tandaan, prevention is better than cure. In 2015, trees. Based on the Philippine Statistics Data PSA, there are 276,000 coffee farms in the country with almost 79.4 million trees. The different varieties include Robusta, Arabica, Excelsia, and Liberica. Today,
The Department of Agriculture Western Visayas is pushing the limit of the coffee industry in the region under its High Value Crops Development Program. One of the beneficiaries is the Bulalakaw Kaluoy Tula-Tula Sikap Organization, or BCFTO in Sibalog Town, Antique. The organization was established in 2001 with at least 275 member farmers today. The local coffee farmers have started producing fine-grade Robusta for the local market. The BCFTO, with the help of PA Western Visayas, has started the empowerment of their coffee farmers in order to improve the production and encourage the communal processing and marketing of their produce, which include palay, peanuts, ginger, turmeric, and primarily coffee. Malaki kami na bayan ng gusto ng Philippines. Kaya malaki kami ang Philippines. Kaya malaki kami na Philippines. Ang pagkakalagaan hindi kami sa lugar na maging sa sansin. The group has now evolved into a much bigger organization with members coming from nearby barangays like Bulalakaw, Tola-Tola, and Kaluoy. In order to sustain a better production, DA Western Visayas has provided its members with minimum chainsaws for pruning, depoters, and other tools like solar dryers and UV-treated films for drying of coffee seeds. Trainings in several stages of coffee farming and processing were initiated in order to provide the farmers with needed knowledge. Tulad natin, isang natin mula kami sa training sila, kung paano ipatuloy ang buhay ng pati, sunod sa upang ang pinalakotan. Kaya kung paano susunod ko ang mga sinisipin na lang awal na kami pagpalalagan ang hindi ko natos na panggunin natos na panggunisyon sulat daya patus na may hindi ang nandibago sa kaya kapapani wala hindi ang piso bakit hindi sobra ito sa sanang piso sa kanya bila sa tutupan di sa pipi na The coffee products of Sibalog has reached Iloilo and other provinces with the help of DA6 as market linkages are instituted in order to provide a sense of sustainability and security among the farmers. The rise of coffee shops and cafes around the region has provided greater opportunities for the coffee farmers. The story of Bulalakaw Kaluoy Tula-Tula Sikap Organization is a dynamic example of the people and the government working together to achieve a common end. That is the improvement of their economic conditions, such as the major thrust of the Department of Agriculture Western Visayas. We serve what the farmers deserved. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga administrasyon para mas mapaunat pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at makinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.